Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Ayan mga kababayan, kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And at the same time, don't forget to click the notification bell para ma-update kayo kung ano po yung mga activities na gagawin po natin dito sa ating munting tinig channel. So, i-click nyo lang ha ang notification bell. And maraming salamat sa pag-share, like, and subscribe na rin. Okay? So, mga kamunting tinig, pag-usapan po natin itong katawa-tawang pahayag ni Sara Duterte about po di umano sa mga senador na karamihan sa ating mga senador ay mag-inhibit dahil po sa kanilang bias, no, pagdating po sa kanya or sa impeachment. By the way, dapat si Sara Duterte, instead na manawagan ng ganyang katawa-tawa, balikan niya muna kung ano yung nangyaring drama at sarswela sa Senado bago magtapos or bago magsinideye, no? Mag-adjourn ang 19th Congress. Dahil 23 senador, 5 po ang pumabor para hindi ibalik ang impeachment complaint sa House of Representatives, no? Sa office, what we call this, ng Senado, 18 ang bumuto para i-remand ang impeachment complaint. Na kung tutuusin, wala naman talagang kailangang i-remand at hindi naman po talaga mandato ng Senado ang mag-dismiss or mag-motion. Okay? Dahil po sa ang argument ay saan ka nakakita na ang isang huwes ay siyang magpapadismiss ng kaso na hindi pa po nakita kung ano po yung mga ebidensya na ipipresent ng bawat panig ng defense at ng prosecution. Ang panawagan ni Sara Duterte na mag-inhibit ang mga senador, dapat harapin niya na lang. Harapin niya na lang ang impeachment complaint at dapat siya yung humarang sa hakbang ng mga senador. Total, kaalyado man niya, si Ruben Padilla, si Bato de la Rosa, si Bongo, at the rest, okay? Kasi 18 na ayaw po sa simula ng impeachment sa lalong madaling panahon, dinidelayed pa sa pamamagitan ng mga motion to dismiss, motion to remand, or what we call this, return. Dapat si Sara Duterte makinig sa mga pananalita niya. Mag-observe siya, hindi naman siya bulag, hindi naman siya pipi, hindi naman siya bingi. Klarong-klaro naman na majority sa mga senador ay bias in favor sa kanya pagdating po sa impeachment trial. Na dapat nauunawaan po yan, no? Hindi po dapat si Sara Duterte mag-file kahit karapatan niya. Dapat pinigilan niya yung sarili niya na mag-file ang kanyang counsel para harangan ang impeachment trial sa Senado. O iyon na nga, nangyari na nga. Hinarangan nga ng kanyang kampo sa pamamagitan ni Bato de la Rosa, sa pamamagitan ng motion to dismiss. Kaya lang inamend po ni Cayetano, no? Tapos instead of dismiss, naging remand or nabalik sa mga ilang kondisyones na kung saan ay isi-certify daw di umano ng 20th Congress ang impeachment complaint. Samantalang paano po ma-certify yan? Hindi pa po nag-convene ang 20th Congress. Klaro na delayed. Next, bakit kailangan pang i-certify? Verified complaint naman ang pinasa sa bisa po ng 215 mga perma ng ating mga House of Representatives or ng mga mambabatas. And then, klarong-klaro naman po talaga na ang trabaho po ng House of Representatives ay ang mag-verify ng impeachment complaint and then mag-gather ng sapat na bilang para at least magiging legal ang pag-transmit ng article of impeachment sa Senado. At ang trabaho po ng Senate as an impeachment court kaysa isang ahensya ng gobyerno na magiging impeachment court ay ang tanggapin ang transmitted article of impeachment, mag-convene ang impeachment court, panumpain ang mga senator judges. At the same time, ang trabaho nila is i-trial sa lalong mabaling panahon sa pamamagitan ng pangunawa ng forthwith proceed. At the same time, after that ay magkaroon po ng decision making, conviction or acquittal. Klarong-klaro naman po, mga kamunting tinig, tanggap ng taong bayan na marami po ang bilang ng mga senador na ayaw sa impeachment. Pero wala silang magawa. Paulit-ulit kong sinabi na ang impeachment trial or ang impeachment ay isang what we call this constitutional mandate. So therefore, ang mga senador
need to oblige their what we call constitutional duties and responsibility. Failure to that, subject for what we call this, public opinion. Mga kamunting tinig, huwag nang magpa-ipokrita si Sara Duterte na magsabi pa siya na dapat mag-inhibit. Ikasama mo nga sa Malaysia si Bato de la Rosa at saka si Robin Padilla. O hindi si Bato de la Rosa, si Robin Padilla at saka si Aimee kasama mo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kung ang mga alinyangan ng mga senador na yan, kung may mga delikadesa yan, hindi po dapat sila didikit sa iyo. Kahit alam naman namin na kaalyado mo yan. Pero ito, tingnan mo, harap-harapang ginagago ang taong bayan. Asa ka nakakita na ang isang huwes ay makikipag-dinner, makikipagharutan, what we call this, buno dyan sa mga senator judges. Saan ka nakakita na ang mga senator judge ay kasama ang impeach officials, kasama ang tawag nito, ang magdidepensa. So, nandun na yung biases. Dapat, yung sinabi ni Aimee, ni Sara Duterte na karamihan sa mga senador ay bias, dapat alamin niya muna. Dapat si Robin Padilla muna ang ipapanawagan niya na mag-inhibit, si Bato de la Rosa, si Bongo, okay? At the same time, itong si Aimee. Dahil ito po ang may mga pakana para ma-delayed ang impeachment trial. At syempre, ang mga kasamahan nila dyan sa Senado. Kaya nga po, hindi ito nahiya si Sara Duterte na magsalita lang ng magsalita na parang hindi po nag-iisip. Kaya natargori ang tanga na pangalawang pangulo, di ba? Mantakin mo. Manawagan siya na karamihan sa mga senador ay bias. Papur nga sa inyo yun, di ba dapat i-congratulate mo nga yung mga senador? Oo, i-congratulate mo nga senador. Kung may delikadesa ka, dapat ikaw na po ang manawagan sa lahat ng mga senador na wag silang magiging bias. Oo, wag nilang harangan ang impeachment trial. Ang gagawin nila is talagang ipursige na masimulan sa lalong madaling panahon. Ewan ko nga to kay Sara Duterte. Bakit tinatangkilik pa ito ng mga Duterte diehard supporters? Pinaglalaruan na lang po ang batas. Pinaglalaruan ang batas and at the same time, pinaglalaruan ang sambayan ng Pilipino. Harap-harapan na ginagago ang sambayan ng Pilipino at lalong inuuto ang mga tagapaniwala nila. Ito mga diehard Duterte supporters na kung saan ay akala mo kung magsalita sa social media ay may alam, wala naman. Blanco naman ang mga utak. Si Sara Duterte nga, blanco. Hindi nga na sa sarili niya na dapat daw mag-inhibit ang mga Dapat sabihin mo yan kay Aimee, sabihin mo yan kay Robin, at kay Bato de la Rosa na hindi nagtagumpay na ipadismiss ang impeachment, kung di naisahan ni Cayetano, na isa mang pabida-bida, na isa mang epal. So yung panawagan ni Sara Duterte na mag-inhibit ang mga senator judges, dapat isampal niya yan kay Aimee at saka kay Robin. Kasi ulit-ulit ko pang sinasabi sa inyo, anong nangyari? Ang isang akusado, ang isang impeach officials, kasama ng mga senator judges na mag-decide para sa kanyang acquittal or the same time conviction. So yan mga kamunting tinig, sigurado po talaga yan na inuuto na lang talaga ni Sara Duterte. At kahit na anumang pahayag, kung katulad nga yan, na si Aimee makabalik sa tatay niya, mali po yun, kasinungalingan po yun. That's really a mind conditioning. At wala po yun sa rulebook, Ginoo ko Patawara Santissima. So ngayon, naintindihan na ninyo mga Duterte diehard supporters, na itong si Sara Duterte na sinuportahan ninyo ay mahilig po ito magbaliktad ng kwento. Mahilig ito magbaliktad ng kwento na kung saan parang dinadiversionary tactics niya na dapat ang mga senador daw wag maging bias, ang mga senador daw ay dapat mag-inhibit. Dapat isampal niya yan kay Robin at saka kay Aimee. Yung dalawa na yan, walang delikadesang pagka-senador yan. Senator judges sila sa impeachment trial, pagkatapos kasama mo yung akusado, kasama mo yung impeach officials. 'Di ba mga kamunting tinig, anong tawag diyan? Katangahan, at the same time kabubuhan, at harap-harapang panluloko sa taong bayan. Harap-harapang pang-uuto sa mga DDS na nauto na nila, lalo pa nilang inuuto ngayon.
Samantalang ito mga DDS ay mas nasarapan pang gawing tanga at gawing uto-uto. Gumising na kayo sa katotohanan, pinaglalaroan na lang kayo ni Sara Duterte, mga Duterte diehard supporters.